Ano po nakikitang chances na mapalitan itong si Alan Peter Cayetano? Because he's holding a very slim majority, 12 versus 11. Tapos syempre, kung makakasuhan yung dalawa pang senador at non-bailable, tanggal sila eh. At least dyan sa Senado, maaresto. Tanggal for the time being. I'll leave that to ika nga yung mga elderly members po namin, mga senators po namin, Soto, Senator Lacson, Lapid, yung mga may experience na Kiko Pangilinan, we will leave it to them. Sila naman po yung nag-uusap-usap dyan. Kailangan talaga namin ng tao. We really need warm body or somebody from the majority to join us to be able to take control. But for now, we cannot take any control at all because we don't have the number. At matigas din ho sila sa kabila. So, habang nangyayari ito, ang nakakalungkot lang, Christian, which I will take this opportunity now to ask for an apology to everybody. Be it you're a Sara supporter, Marcos supporter, liberal or Lenny supporter, you're in the church, you're the business committee. I'd like to ask for an apology on behalf of the SB 11 or the Minority 11, us, for not able to really do our job on focusing to craft bills, pag-amyenda ng mga batas. Bagkus naubos po yung oras namin sa Senado sa pagdidebate at diskusyon na walang kakwenta-kwenta. Simula po nang umupo sila, simula po sa pagtatanggol kay Senator Bato, na sayang po yung oras, araw, barilan, etc., etc., hanggang kahapon, wala pong napag-usapan. Kayo din ho, na-observe niyo siguro since umupo po sila, puro pinag-uusapan, aresto, karapatan ba ni Senator Bato, TRO. Kaya nga po nakakalungkot to, nakakahiya din sa bumoto na inaasahan po ng ordinaryong mga mamaya na iboto ka namin, tulpo, matulungan mo kami sa problema. And what do we do? Wala po nakakatulong sa amin yon. Kaya nasa oposisyon, kaya sa minority, kaya sa majority, because naubos sa diskusyon, naubos sa away, sa pagtatanggol sa iilang kasama namin. Sa pagtatanggol na hindi, ako yung majority leader, etc., ako yung president, ako, wag niyong sabihin, sa pagsasabi na nagpaplano kami ng no election, naubos. Instead na mag-focus dito sa mga batas na naka-pending sa mga lamesa ngayon, wala nangyayari, Chris. Kaya I apologize po. Base dyan sa mga nilatag ninyo nangyari since Alan Peter Cayetano took over, paano nyo i-describe yung kanyang Senate presidency so far? Expected naman po yun. That's the gamble, that's the risk na he took, na sobrang nipis ng grupo nila. It's 13-11 nung dumating si Bato. So it was 13-11. Manipis yun. Ngayon wala si Bato, 12-11. So asahan niya na yun talagang pag marami talaga ang nasa minority, syempre tatayo at tatayo yan, talaga magkakaroon ng matinding bakbakan, di ba? Ng matinding usapin, talaga matinding objection. Unlike before siguro na nakikita natin sa Senate, isa o dalawa lang ang member ng minority, syempre kayang patahimikin yun dahil outnumbered yun. Ngayon, we're not outnumbered. Yes, outnumbered kami na isang boto, isang tao. So we can speak up, di ba? We can talk. Kaya ito ang nangyayari. Somebody standing up and say like, no, mali kayo, di ba? Sige, ganito na lang, Christian. Kasi sinasabi nila, mali kami. Let the people decide siguro. Makikita mo naman sa social media. Alam mo naman kung sino pumapanig yung bumabanat sa grupo namin. Alam mo naman kung sinong grupo yun. Alam mo naman yung pumupuri. Iba-ibang klaseng grupo, iba-ibang sektor ang nagsasabi, hold on, keep on fighting, stand for what is right. I remember nung a few days ago, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi naman daw sila nanggugulo. Sila raw yung ginugulo. How do you see that? Wala naman pong gumulo eh. Nagulo naman po. Sige, sabihin natin na nag-take over po sila. Tapos na po yun. Move on na dapat. Unfortunately, nagkaroon po ng putukan nung Wednesday at ang tinuro kaagad yung kami na, ay, kasi wala sila dito. Kami, hindi naman yun yata maganda. After all,
sila naman nagsabi, no, binago ni SP Cayetano. Hindi, majority caucus na lamang ito. So nag-majority caucus, anong gagawin pa ng minority doon? Makikipag-marites, makikipag-chismisan, alamin kung anong pinag-uusapan nila. Kaya umuwi ho kami. So that was yung first na mali po nila na syempre magsasalita po kami. Pangalawa na, sabi po na wala man lang kumusta po sa kanila. Yun, isa pa rin po. Naubos din po yung araw doon. Baka nakalimutan lang po ng kasama namin, hindi po siya tumitingin sa kanyang social media, sa mga chat. Ako, ganun din po nangyayari. Guilty rin po ako dyan. Minsan, hindi ko po nababasa yung Viber ng maghapon or 2 days, yung mga sa chat group namin sa WhatsApp. Baka hindi lang po nabasa. Kaya nga, medyo nagalit. In fairness po doon sa kasama namin, baka hindi niya po nabasa. Kawawa din naman, nabugbog po siya. Sinabi sinungaling. Hindi naman po. Siguro, I believe, hindi niya lang po talaga nabasa yung mga text po na yon. Okay. Nabanggit niyo po yung May 13 incident, no? Highly suspicious yun. Pero kayo ba naniniwala kayo na hindi ito scripted o orchestrated? Hintayin ko na siguro, Christian, yung report. Pero so far, doon sa presenta ng DILG, ng PNP, una nagpaputok yung grupo namin, yung OSAA po namin. Pagkatapos yung warning shot, napakadami po. 27 rounds yung nakita na basyo. Now 37 rounds na basyo na nakita ng Soko. So I don't know. 27 rounds na warning shot. Tsaka sana tinignan din po ng Soko yung kabila naman. Baka magpaputok ba talaga ilang rounds. Kasi sa dami ng gano'n na putukan, Christian, ako pumuputok din. I don't know if you go down range. Alam naman natin, di ba, na pag pumutok ka, siyempre may spent casing, tatalsik. Dapat tinignan rin sa kabila kung talaga may exchange of gunfire. Dapat ang tama din, ang daming tama sana ng mga dingding. Sa Senado kasi puro sa bubong ang tama eh. Parang doon yata nag-warning shot, ang daming tama doon sa bubong, pero sa mga dingding, wala. Meron sa salamin. Tsaka ngayon nagpapaputok daw si Aplaska na wala namang clear target, di ba? Para wala namang tao rin nagpapaputok. Pero dito na ko, sir. Yung next question ko, base rin sa findings sa Philippine National Police na piniresenta sa Malacanang, do you honestly believe na si Aplaska lang gumawa yan at walang kinalaman yung bagong Senate leadership? Kasi pagkatapos, nakatakas si Bato at tinulungan ng isa sa mga kasama ninyo. In fairness, si Senate President Cayetano was just relying on the report of Sergeant-at-Arms Aplaska dahil wala po siya sa scene. Siguro, nagtatanong siya, anong nangyayari dyan? Ito, sir, ina-under attack tayo, etc. Kaya nakapagsabi yung mama, we're under attack or we were under attack, na nasabi niya because nagre-rely siya doon sa ground commander, doon po kay Mr. Aplaska. So, wala ho siya talagang idea. Siguro parang nakita ng mga tao, tapos pangalawa pa, you have a media, parang you have a press corps, yung Senate media. Hinayaan mo, pinalayas, wag kayo dito, umalis kayo dito. Sila ngayon nagko-cover . Kung ako pa ho yun, kung ako yung Senate Sergeant-at-Arms, I will allow the media na, sige, mag-cover kayo dito para wag nilang sabihin na gawa-gawa natin ito, scripted. O dahil wala ang mga media, nakapag-isip-isip ng mga tao, pinalayas sa media, so scripted ito. Even the Senate media are wondering, scripted nga siguro dahil pinalayas kami, diba? So, yun ang napapag-isip-isip ng mga kababayan po natin. Tsaka nga po, Senator, kayo, bago kayo dyan sa institusyon, meron kayong mga kasamang bago rin. Marami rin mga veterano. Pero anong tingin nyo rito sa tama nitong mga nangyari over the past week sa reputasyon at saka sa institusyon ng Senado? Hindi po tama. Pangit to sa totoo lang. Bago po ako neophyte, rookie, tapos ganito po nangyayari. We waste so much time, 2 weeks, 3 weeks, diskusyon mabuti sana kung diskusyon para maipasa ang isang batas, maamyendahan ang isang batas, ang mga treaties. Hindi po, diskusyon na kung tama ba yung pag-kup-kup kay Senator Bato, is that right? Is that the job of the Senate? Were we voted by the people to defend our own?
di po ba? Binoto po kami ng tao para magtrabaho. So, looking at it, kahit po yung mga tao po, yung ordinaryong tao na nanonood, alam nila na sayang, wala nang ginawa itong mga senador, nag-aaway-away. Samantalang ang problema ko, ito pa rin. Hindi ko mapagkasya yung sweldo ko. Yung asawa ko, kailangan ko na ilabas sa ospital, wala akong pangbayad. Yung anak ko mag-i-enroll na, wala akong pang-enroll, pambili ng, okay, sabihin natin sa public school, wala nang pambili ng bag, ng mga sapatos, damit, yung anak ko. Dapat ito yung pag-uusapan natin. Ang dami po namin bill, Senador. Saan po ako kukuha? Ito pa mga issues. A few more Mali, questions mali. na lang po, no? Alam ko, tight ang oras po ninyo. Ito na lang po, no? Yung, ano ba yung, pakikwento nga yung nangyari. Kasi may balita na dun sa pagkuha ninyo ng numero sana, to tilt the balance again dyan sa Senado, nandun yung factor na si Chis Escudero. Did they really want to regain the Senate presidency in exchange for providing your minority with the numbers? May usapan na gano'n. Actually, I'm not privy to that. Siguro sa ibang grupo namin, yung mga senior members namin, may mga usapan na gano'n. Naririnig ko lang naman. Ayaw ko naman makihalubilo dyan. Dahil baka sabihin, "Hoy, bago ka lang dito, huwag kayo makialam dito. At tupagin mo yung trabaho mo." Sa lahat ng bagay, ayaw ko pagsabihan na gano'n na nakikialam tayo. Basta nakafocus tayo sa paggawa ng batas. Yung disappointed tayo. Naririnig ko po yan na Senator Chis wants to join our group. Maganda sana, di ba? Pero may mga ifs and buts. So, may mga buts doon sa grupo namin, may mga ifs doon sa kabila. So, hindi I don't know, what I heard, like, hindi natuloy.